Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Ngayon, meron po tayong titignan dito sa Biblia na kung saan meron po akong nakita kanina, no? Dito po ang nahanap lang po natin, ano? Ganito po, ano? Sa unang Timoteo 1:15, ito po sabi ni Apostol Pablo, totoo ang pahayag nito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Yun, ano po? Ano sabi ni Pablo? Ang testimony ito ni Pablo, ang sabi niya, totoo ang pahayag na ito. Ano po? Yung Panginoong Jesucristo po, sabi niya, dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako pinakamasama sa kanila. Dumating sa sanlibutan si Jesucristo. Ibig sabihin, meron po siyang pinanggalingan. Ngayon, ang sabi ni Pablo, yung pagparito dito sa sanlibutan ng Panginoong Yesus, anong layunin? Sabi po niya ay upang iligtas ang mga makasalanan. Ano po? At ako ang pinakamasama sa kanila. Bakit po sinabi ni Pablo na doon sa mga taong makasalanan, siya yung pinakamasama? Ano po kaya ang dahilan, ano? Bakit sinabi ni Pablo na siya ang pinaka at ako ang pinakamasama sa kanila? Kumbaga, maraming masama eh. Pero sabi niya, ako yung pinakamasama. Ano po? Bakit po kaya nasabi ni Apostol Pablo na siya ang pinaka sa lahat ng masama? Ganito po ang nakalagay. Filipos chapter 3. Ang sabi po ni Pablo dito sa verse 5, ako'y tinuli sa ika-8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo, kung pagsunod naman ng pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. 6. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, hinusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may susumbat sa akin. Hello po muli. Kung narinig niyo po tumatahol yung kaso, ito po siya si Samer. Natutulog kasi inistorbo ni Sister Baby. Ayan si Samer. Naglalambing. Naglalambing po siya. Ano? Sige, tuloy po tayo, ano? Dinaan ko lang po yun para makita nyo bakit may tumatahol na aso. Kung inyong mapapansin sa background, may tumatahol po talaga. Pero si Samer po yun.
Ano po, yung ito, ang aking paborito, si Summer. Ano po? Okay. Ang sabi ni Pablo, ang mga tao, o tawag niya dun pinakamasamang tao, masama. Ang sabi niya, si Jesus na parito para iligtas sa mga makasalanan. Pero dinugtong ni Pablo sa mga makasalanan, siya yung pinakamasama. Ayun, yun po pala kanyang sinasabi, yung kanyang kwento. Ano daw po siya? Inusig niya ang iglesia. Pag sinabi pong iglesia, pag makakarinig po kayo ng iglesia, yun po yung mga taong mananampalataya kay Jesus Christ. Kaya yun po yung kanyang mga hinusig. Kaya ganun na lang po ang kanyang pagsasalita. Kung sa pinakamasama, sa mga masama, siya na yung pinakamasama. Totoo nga naman po, kung i-rate mo yung masamang ginawa niya, tayo nagkasala tayo pero hindi naman tayo pumapatay. Pero siya, pumapatay po siya sa panahon na siya pa si Saulo. At ang mga pinapatay niya, hindi basta-basta. Sila po'y tagasunod ni Jesucristo. Kaya sinabi niya, ako yung pinakamasama. Hallelujah. Grabe po, At least si Pablo, totoo lang siya. Meron siyang paghamin. Mahirap po, yung ibang tao, wala naman silang paghamin Masama na nga ang ginagawa. Hindi pa nila maahamin namin yung kasalanan nila. At least si Pablo, sinasabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ano po? Yan po ang kanyang sinabi. Tignan pa natin po, Kailan po nangyari yon? Yung siya po yung pinakamasama. Dito po sa Gawa. Babasahin po natin, na kung saan sinabi ni Pablo, ganito po kasing nangyari noon. Siya po ay kinausap ng Panginoong Jesucristo. Ng Panginoong Yesus naman, nung panahon na yon, ay nasa langit na po siya, Kaya nung tawagin po si Pablo bilang pagtatalaga sa kanya, ang Panginoong Yesus po ay nasa langit na. Tignan lang natin dito po sa kanyang sinabi, Ito po. Yung pong sa Gawa 26. Ito po ang nakalagay, Babasahin po natin, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ang sabi po rito, sa 26:12, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat na, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong
sinisipa ang matulis na bagay. Sunod na talata, 15, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Yung pala sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, na inusig ko ang iglesia. Ang inusig niya pala doon, ang sabi ni Jesus, ako ang iyong inuusig. Ano po? Yun pong iglesia na tinutukoy sa Pilipos ni Pablo ay mga mananampalataya sa Panginoong Yesukristo. Sunod na talata, 16. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka. Ayan, pagtatalaga na po ito kay Pablo. Bilang aking lingkod at magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Udyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Himumulat mo ang kanilang mga mata, babalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Maliwanag po, ano? Ito po pala yung papuntang Damasco. Meron po siyang dalang sulat ng pinakapunong paring mga Hudyo. Kasi Hudyo po si Pablo. Anong sabi po? Na yung makita niya ron na mga mananampalataya kay Jesus, yun po ang ginagawa niya ng masama. Inuhuli, pinabibilanggo, pinapapatay. Ano po? At ang una pong nabiktima sa ginawa ng ganyan ni Pablo ay wala pong iba kundi si San Esteban. Nandun mismo si Pablo, nakikita niya po ang ginagawa kay Esteban. Ano po, babasahin din po natin yan, ano? Purihin ng Panginoon. Kaya iano ko lang po sandali ito, ha? Hanapin ko lang po, ano? Ito po, ano? Yung tungkol po kay San Esteban. Sa Gawa 7. Ito po, sa 1. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pare, totoo ba ang lahat ng ito? Yan. Gusto ko lang makita ninyo yung chapter 7, yung kasaysayan ni San Esteban. Ano po? O punta na po tayo dito sa 54. Ang pagbato kay Esteban. Naggitngit sa matinding galit kay Esteban ang buong katas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. 55. Ngunit si Esteban napuspos ng Espiritu ay tumingin sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus nakatayo sa kanan ng Diyos. 36. Kaya't sinabi niya, tignan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. 57. Tinakpan nila kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban, 58, at kinaladkad siyang palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pahanan ng isang binatang nangangalang Saulo. Ito po si Pablo. Dati po Saulo siya nang hindi pa siya apostol. Kasi nga po, inuusig niya po yung mga
nanampalataya kay Jesus. At ang unang biktima niya po, ito po kay Esteban. So, ano nakalagay dito? 59. At abang binabato nila si Esteban, nanalangin siya sa langit ng ganito: Panginoong Yesus, tanggapin mo po ang aking kaspirito. 50. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. O, kita niyo po. Aba pong binabato si Esteban, kasi sa mga Hudyo po, ang pagpatay, stoning, yung bato, babatuin. Naalala niyo po ba yan kay Magdalena? Ng mga tao no, sinumbong si Magdalena kay Jesus, na nahuli nilang nangangalon niya o nagbebenta ng aliw. So, gumawit sa lupa si Jesus. Sabi niya, sige, ang walang kasalanan sa inyo, siya nang unang bumato. So, nagsiyalis ang mga Hudyo, mga tao, na nagsumbong kay Jesus tungkol kay Magdalena. So, pagangat ng mukha ni Jesus, sabi niya, wala bang bumato sa iyo? Sabi ni Magdalena, wala po. Oh. Kasi po, talagang hindi po nila kayang batuin si Magdalena kasi po, lahat po makasalanan tao. Kaya hindi siya binato. Kaya sabi ni Jesus, o sige, umayo ka, Magdalena, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Di rin kita atulan, sabi niya, pero huwag kang gagawa na ng kasalanan. Ano pong kasalanan ni Magdalena? Isa po siyang patutot, nagbebenta ng panandaliang aliw. Kaya dyan po nakuha yung kantang Magdalena na mababahang lipad. Ano po? Okay, iwan na natin yung Magdalena. Kung baga, inano ko lang po sa inyo yun. Ayan. Nandun si Saulo o si Pablo na ngayon, Apostol Pablo. Yan ang kanya pong ginagawa noon. May dala po siya ng sulat ng pinakapunong pare. Ng kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo. Ano po? Yan. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Kaya sabi niya, yung pagpunta ni Jesus dito sa lupa, balikan po natin yung Timoteo, ano sabi niya? Unang Timoteo 1:15. Babasahin po natin muli, ganito po. Unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Yun po. Talaga pong grabe ang kasamahan ni Pablo noon bilang Saulo. Binigyan siya kasi ng authorization letter ng pinakapunong pare upang usigin ang mga mananampalataya ni Jesus. Ang problema lang, yan palang pag-usig niya sa mga mananampalataya, sabi ni Jesus, ako ang iyong inuusig. Yung gagawin mo pala ng masama sa mga mananampalataya kay Jesus mo pala gagawin. Kaya kung ano man yung gagawin mo doon sa mga alagad ni Jesus, ay ginawa mo pala kay Jesus yun. Ginawan mo sila ng masama. Gumawa ka ng masama kay Jesus. Gumawa ka ng mabuti. Ginawan mong mabuti ang Panginoong Jesucristo. Alam nyo, meron pong isang nakasulat dito. At tingnan lang natin, sana makita ko, iniisip ko yung talata, po? Iniisip ko. Sa biyaya ng Diyos, ito po nakita ko. Sabi po rito sa Mateo 25.
Ito po sa 25:40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Tignan natin kung ano yung ginawa nila sa sinasabi ni Jesus na kapatid. Yung palang mananampalataya kay Jesus, ang tawag ni Jesus pala kapatid. Ano po? Kapatid pala. Ano po? Simulan po natin dito sa 25:31. Diretso natin sa 40. Mula sa 31 hanggang 40. Tignan po natin ano. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, ang tinutukoy pong anak ng tao si Jesus po, referring to Jesus. Isa po sa title ni Jesus siya, anak ng tao, kasi po ipinanganak siya ng isang babae, si Maria. Ano po? Kaya anak ng tao ang ginagamit niya dito sa lupa. Ano po? Nung si panahon na nangangaral siya. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likahin ang daigdig." 35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuaw at ako'y inyong pinahinom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. 36. At ako'y ubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at dinalaw, na bilanggo at inyong pinuntahan. 37. Sagot ng mga matwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauuaw at aming pinahinom? 38. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya't ubad at aming dinamitan? 39. Kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo amin dinalaw? Ito na po yung 40. Sasabihin ng hari, si Jesus po yung hari. Kasi kausap ni Jesus itong mga matwid na ito. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa aking kapatid, mga kapatid, kung ito sa akin ninyo ginawa. Ayun, maliwanag, ano po? Yung ginawa pala sa mga mananampalataya kay Jesus, tinuturing niya kapatid. Kasi po pag mananampalataya ka na, anak ka ng Diyos. Si Jesus po ang panganay. Ngayon, ang mga mananampalataya po, halimbawa, itong nangyaring ito, hindi nila alam. Sila po'y naging matwid. Kaya po sila naging matwid dahil po yung ginawa nilang kabutihan sa mga tinuturing na kapatid o mananampalataya kay Jesus, yung mga mananampalataya. Ginawan po nilang mabuti. Sabi niya, nagutom ako, pinakain niyo ako. Wala akong damit, dinamitan niyo ako. Nabilanggo ako, dinalaw niyo ako. Nagkasakit ako, binigyan niyo ako ng gamot. And so forth and so on. Kaya tanong nila, hindi naman talaga nila nakita si Jesus para damitan eh. Kaya nagtanong sila, kailan po ka namin nakita? Oh,
Kailan ka namin nakita? Nagutom, pinakain ka namin. Oh. Wala kang damit, binigyan ka namin damit. Nauuaw ka, pinahinom ka namin. Nabilanggo ka, dinalaw ka namin. Ayun ang sagot ni Jesus po sa mga taong ito. Naging matuwid po sila sa paningin ng Diyos kasi po sa kabutihang ginawa nila sa mga alagad ni Jesus o mananampalataya. Kaya sabi kay Pablo, ako'y inuusig mo. O, sinabi ba ni Jesus kay Pablo, ang inuusig mo yung mga kapatid ko o yung mananampalataya sa akin? Hindi po. Ako ang inuusig mo, sabi niya kay Pablo. So, maliwanag po pala, tayo bilang tao, hindi naman po natin kilala kung sino yung mananampalataya kay Jesus. Ano po? Yung pala nakakagawa ka pala ng mabuti sa kanila. Kaya, alam niyo po yung bukas palad, napakaganda. Ewan ko naman, yung mga ibang may kaya naman, bakit naman ganun na ganun talagang kamay, walang kabukas-bukas. May nakasama po ako sa trabaho noon, matanda si Tatay Dato, kung tawagin po yun, apelyido kasi Dato eh. Sabi niya, kailangan mo pa masuin para mabuksan yan. Ano po? Kaya nung panahon ni Pablo naman, sabi niya kay Timoteo, doon sa chapter 6, tingnan natin ano. Ito po nakalagay. Tingnan po natin dito sa chapter 6 ng unang Timoteo, verse 17. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Ano po? Sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. 18. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ayun, ano po? Bukas palad at matulungin sa kapwa. Naalala niyo po ba yung isang mayaman nagtanong kay Jesus? Panginoon, ano po ba ang kulang? Sabi niya. Sinabi ni Jesus yung mga kautusan. Lahat ng yan, sabi niya na tupad ko na po. Ano pa ang kulang? Sabi ng binatang mayaman. Sabi ni Jesus, o yung kayamanan mo, ipamigay mo sa mga mahihirap. At bumalik ka dito at sumunod sa akin. At yung mayaman, ang sabi po doon, at iniwan siya ng mayamang binata. Sipin niyo po, ganun yun. Kung mampalad sa kayamanan. Kaya sabi ni Pablo, kay Timoteo, utusan mo yung mga mayayaman ha, maging bukas palad, matulungin. Huwag kang umasa sa kayamanan, sabi niya, umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Kaya yung sa chapter 25, mula sa 31 hanggang 40, binasa natin, naging matuwid po sila sa paningin ng Diyos dahil po sa kanilang ginawa sa kanilang kapwa-tao, yung kapatid na tinatawag ni Jesus. Yung ginawa ninyo sa pinakamalihit na kong kapatid na ito, sa akin ninyo ginawa. Yun po mga tao po pala, kapos palad. Anong sabi ni Pablo? Ulitin natin 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa.
Saan daw tayo magpapakayaman? Sa mabubuting gawa. Hindi po sa kayamanan. Yung iba po gusto yaman, yung salapi, pera, ginto, ari-arian. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. O yung mga mananampalataya kay Jesus, hindi mo pa kapwa-tao yon. Aba, siyempre, kapwa-tao mo yon. Purihin ang Panginoon. 19. Sa gayon, makapag-ipok sila para sa mabuting pundasyon sa inarap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Yun po pala dapat ang gawin nila, ano po? Maging bukas palad sa kapwa-tao. Yung mayayaman, ibig sabihin, yung may kakayahan po. Kung mahirap ka, ano pa bubuksan mo? Ibig sabihin, yung may, alam nyo naman po level ng mayaman no? Basta meron ka, tumulog ka. Yun ay kayamanan mo na sa Diyos. Maging mayaman ka. Tingnan natin yung sulat ni Santiago. Sa chapter 2, verse 5. Anong sabi ni Santiago? Ito po mga kapatid kong minamahal, makinig kayo mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Anong pangako po? Kaharian. Yung tunay na buhay, sabi ni Pablo kay Timoteo. Pag-utusan mo yung mga mayayaman na huwag umasa sa kayamanan na huubos, kundi sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Na utusan mo ang mayayaman na maging bukas palad sila, matulungin sa kapwa. Ano po? Kapag yung kapwa mo walang makain at meron ka naman, di abutan mo. Hindi po pinag-uusapan kung meron ka o wala. Hindi kung wala-wala. Pero kung meron ka, di bigyan mo. Yung iba po bago nila bigyan, babalasahin muna yung tao. Sisermonan yung tao. Huwag ganon. Bigyan mo kung meron. Total ang ginawa mo naman, yan ay hindi nakatago sa Diyos. Yan ay kitang-kita. Sa 4:13, tignan nga natin po Hebreo 4:13 po. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Sino po yung nilalang? Di tayo po. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Yung kapuspalad, walang pagkain, binigyan mo. Kahit wala nakakakita, pero ang Diyos kita ka. Ibig sabihin, maging bukas palad po tayo. Hindi mo pala alam, yung tinulungan mo pala, ay mananampalataya ni Jesus. Hindi mo na kailangan. Kung gusto mo parang ganito. Bawa, palimos po, pagkain lang. Tanungin mo muna. Mananampalataya ka ba o hindi? Yun nagtanong po, sabi nila, kailan ka namin nakitang nagutom? Hindi. Siguro po, kada nakakakita sila nagugutom, binibigyan. Walang damit, binigyan ng damit. Walang tubig inumin, binigyan ng tubig. Yung naging bukas palad sila sa kanilang kapwa pala, yun ay nagbunga. Anong sabi ni Jesus? Akyat na kayo sa kaharian ng langit. Kita niyo po. Ala sila kamalay-malay. Kung alam lang nila, magtatanong pa ba sila?
Magtatanong pa ba sila? Hindi na po sila magtatanong. Pero kung alam mo naman mananampalataya yan, matinong mananampalataya, di tulungan mo. Yung ang hindi mo alam, natutulungan mo. Yung alam mo pa mananampalataya talaga, ang hindi mo tutulungan. Kaya po sa buhay natin ito, wag po kayong maging mayabang. Baka yung iba naman nagkaroon lang ng konti, akala mo kung sino na. Tandaan po natin na lahat ng yan galing sa Diyos yan. Anong sabi ni Pablo? Sa Diyos sila umasa na nagbibigay na sagana lahat ng ating kailangan. Pupurihin po ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa paggawa mo, pagbukas palad mo. Tandaan nyo po yan. Ano po? Ano ito nakalagay Meron lang po akong babasahin. Sa Filipos 4:9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. 19. Ano po? Dito po sa 6 pala. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 19. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 20. Purihin ang ating Diyos Ama at Ama magpakailanman. Amen. Yan. Ano daw po ang Diyos? Ay ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan. Kapag bukas palad ka, sino bang magbibigay sa iyo? Di ang Diyos. Ano sabi ni Pablo? Umasa kayo sa Diyos, huwag sa kayamanan. Pag nakita ng Diyos na bukas palad ka, natural, ibibless ka ng Diyos. Para yung bless na binigay ng Diyos, ibibigay mo naman sa kapwa-tao. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Doon po sa Mateo 22, ikalawang kautusan o ikalawang pinakamahalagang kautusan sa kautusan. Ito po, panguli po, babasahin po natin, Nung panahon na yon, tinanong siya po ng mga tao. Anong tanong nila kay Jesus? Ito po, basahin po. Sa 22:34 ng Mateo, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. 35, isa sa kanila, dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38, ito ang pinakamahalagang utos. 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gagawan mo ng mabuti yung kapwa mo kung ayaw mong gawan ka ng masama. Kung mahal mong kapwa mo, gawan mo siya ng mabuti gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun po yung ikalawang mahalagang kautusan sa mga kautusan na bigay ng Diyos. Yung kapwa mo,
walang makain, tulungan mo. Oh, malay mo, mananampalataya kay Kristo yan. Si Kristo po nakakahalam yan eh. Kasi yun nagtanong, kailan ka naman namin nakitang nagutom, pinakain? Kailan ka namin nakitang wala kang damit, dinamitan kita? Kailan ka nahuaw, na binigyan ka namin tubig? Kailan ka nagkasakit, binigyan ka namin ng gamot? Kailan ka nakulong, nabilanggo, at ikaw ay dinalaw namin? Oh. Anong sabi ni Jesus? Yung ginawa ninyo sa pinakamalihit ng ito na aking kapatid, sa akin ninyo ginawa. Kaya napaka salimuot ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ano po? Kaya lagi nyo po itong tatandaan, kaibigan. Maging bukas palad po kayo. Huwag po kayo reklamador. Huwag nyo na pong sermonan pa yung nangangailangan. Kung meron din na kayong ibibigay, ibigay nyo po. Tulungan nyo sila. Ano po? Hindi na kailangan para kapang yung iba parang sinisigaw pa nila, lalo na kapag may nakakakita, nagmamayabang, ay wala po yun. Laglag ka. Laglag ka. Sabi nga sa Biblia, ang lahat ng ginawa mo nakikita ng Diyos. At sa Kanya tayo magsusulit. Ano po? Kaya sabi, si Jesus na parito sa mundo, sa sanlibutan, sa daigdig natin, upang iligtas ang mga masasama. Kahit masama ka, pwede ka palang maligtas. Na yung palang tinulungan mo, hindi mo alam, mananampalataya pala o kapatid pala ni Jesus. Kasi ang tawag ni Jesus po dyan, mga kapatid, yung mananampalataya po sa Diyos. Ito po, panguli na po, napakasarap kasing namnamin ng salita ng Diyos. Nawa, pag pinanonood nyo po ang video ito, nasa mabuti kayong kalagayan, kaibigan. Share po. Ano, like and share. Ito po, ano, Hebreo 2. Ito po. 14. Simulan po natin sa 11. Hebreo 2:11. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. May tinutukoy po taong ito Kaya hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ayun. Yung mananampalataya pala sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nila kay Jesus, anong tawag ni Jesus? Ulitin ko 2:11. Dahan-dahan para maintindihan niyo po. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao at ang kanyang ama. So, dalawa po yung nagpapabanal pala, no? Ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus. At ang ama ng mga taong ito ay isa. Taong ito. Yun po yung mga sumampalataya kay Jesus na tinuring na anak ng Diyos. Kaya't hindi niya hikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya si Kristo po ay kapatid po natin bilang mananampalataya kay Jesus. Kanya lang si panganay. Kasi po una siyang pinanganak, ano? Kapatid pala si Jesus. At ang tawag ni Jesus, mga kapatid ko. Yan. Kaya yung sinabi niya, ang ginawa niyo sa pinakamaliit kong kapatid na ito, sa akin ninyo ginawa. So, nung inuusig ni Pablo, sabi ni Pablo, Pablo o Saulo, ako ang iyong inuusig. Amen?
Napakaliwanag po, ano? Huwag na po tayong masyadong magulumihanan, ano? Bagamat wala po tayong kodiko, kaya alam nyo naman siguro, wala tayong footnote o kodiko. Praise the Lord, pinadadala ng Diyos yung mga mensahe niya, ano po, sa Diyos ang kapurihan. Okay. Kaya, kaibigan, minsan pa, pag-share nyo na po. I-like ninyo at share. Mag-share po tayo. At kayo po nasiran, i-share nyo rin sa iba. Malay nyo po, no? Makatulong po kayo. Makatulong po kayo. Praise the Lord. Dakilang Diyos, marami po salamat sa liwanag ng iyong pagtuturo. I-bless mo po ngayon ang mga taong manonood ng video ito. Kung sila man po ay dumaranas ng kabigatan sa buhay, yun po silang paghahanin ng kanilang daladala. Kung sila man po ay may mga sakit o iba't ibang suliranin, yung pagalingin po sila. Maraming salamat po sa iyo, mga sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Ito po ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Susunod na video naman po, Amen and amen.